Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Juan, Kapitulo 9. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinapagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng silo na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Ang mga kapitbahay nga at ang nangakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata. At sinabi sa akin, humayo ka sa silo at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Dinala nila sa mga Fariseo siya na nang unay bulag. Araw nga ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at padilating ang kanyang mata. Muling ang tinanong naman siya ng mga Fariseo kung paano tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at naghugas ako at ako'y nakakakita. Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Datapwat sinabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. Muling sinabi nga nila sa bulag, anong sabi mo tungkol sa kanya na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya na siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niyaong tumanggap ng kanyang paningin. At nangagtanong sa kanila na sinasabi, ito baga ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano ngang nakakakita siya ngayon? Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nangagsabi, nalalaman namin ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Datapot kung paanong siya'y nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman, o kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya, siya'y may gulang na, siya'y magsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino mang tao'y ipahayag siya na siya ang Kristo,
ay palayasin siya sa sinagoga. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ng taong ito. Sumagot nga siya, kung siya'y makasalanan, ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayoy nakakakita ako. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya, tatapat kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Datapat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya'y taga saan at kayo may pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Buhat ng lalangin ng sanlibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sino man ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, ay hindi makagagawa ng anuman. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, ipinanganak ang lubos sa mga kasalanan at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? At siya'y pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila. At pagkasumpong sa kanya, ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, at sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na, at siya nga na nakipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. At siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay makakakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga Fariseo na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din? At sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapot ngayo'y sinasabi ninyo, kami na nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan.